ngayong umagang ito dahil tayo po ay mayroong communion, ay pansamantala muna nating ititigil ang ating series sa Book of James at itutuloy na po natin yan sa susunod na linggo. At kahit na ako ang magsasalita sa hapon, ay plano ko pong ituloy na ang ating mga natitira pang mga bahagi na pag-aaralan sa aklat ni Santiago. Sa umagang ito ay atin pong tingnan ang bahagi ng banal na kasulatan na may kaugnayan pa rin doon sa sakripisyo ng ating Panginoong Kristo. No, matapos siyang magkaroon ng time with the disciples at kanyang i-establish i-institute ang Lord's Supper, siya po ay inaresto sa lugar sa kanyang lugar at siya dinala doon sa Gethsemane at pagkatapos siya ay inaresto at dinala sa harapan ng Sanhedrin. At yun ang ating titingnan ngayon at pag-aaralan. Busan natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 27 verses 57 to 63. Matthew chapter 27 verses 57 to 63. Babasahin ko po sa Tagalog. Kinagabihan, dumating ang isang mayamang mula sa Arimatea na ang pangalan ay Jose, na naging alagad din ni Jesus. Sandali lang po. Nagkamali ako ng bukas ng nasa Matthew chapter 26, not 27, Matthew chapter 26, verses 57 to 63. Si Jesus ay dinala ng mga dumakip sa kanya kay Caifas na pinakapunong pari, na kung saan nagkatipon ang mga iskriba at matatanda. Ngunit sumunod si Pedro sa kanya nang may kalayuan hanggang sa bakuran ng pinakapunong pari. Siya'y pumasok at umupong kasama ng mga tanod upang makita niya kung ano ang mangyayari. At ang mga punong pari at ang buong Sanhedrin ay humanap ng mga bulaang saksi laban kay Jesus upang kanilang maipapatay siya. Ngunit wala silang natagpuan, bagaman maraming humarap na mga bulaang saksi. Pagkatapos ay may dalawang dumating at nagsabi, sinabi ng taong ito, kaya kong gibain ang templo ng Diyos at muling itayo sa loob ng 3 araw. Tumindig ang pinakapunong pari at sinabi sa kanya, wala ka bang isasagot? Ano itong ibinibintang ng mga ito laban sa iyo? Ngunit hindi umiimik si Jesus. At sinabi ng pinakapunong pari sa kanya, pinanunumpa kita sa harapan ng Diyos na buhay, sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ito po ang salita ng Panginoon. Sabi ng isang bantog na Greek philosopher na si Plato, to do injustice is more disgraceful than to suffer it. Ang maging kasangkapan ng hindi pagpapakita ng katarungan ay masahol kaysa doon sa ikaw ang maging biktima ng injustice o ng kawalan ng katarungan. Now, in most cases, injustice comes from those who are in authorities. No, alam naman natin yan. Mga taong mayroong kapangyarihan na dapat sana ay magbigay ng proteksyon, dapat sana ay mag-provide ng iyong mga pangangailangan ng tulong, pero minsan ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan upang abusuhin at i-extort o gamitin ito para sa pansariling interes at para sa ikasasama ng iba. Now, sa Bagong Tipan, merong tinatawag na Sanhedrin. Ang Sanhedrin ay isang Jewish Supreme Court, parang Supreme Court in a way. Itong mga Roman government, alam natin, ng panahon ng Panginoong Kristo, ang Israel na sa ilalim ng pamamahala ng Roman Empire. At ang Roman government ng panahon na yan, bagamat meron silang significant control sa bawat syudad at sa bawat mga bansa na kanilang nasasakupan, binibigyan nila ng kalayaan ang mga ito na i-practice ang kanilang mga customs, yung mga culture at yung kanilang traditions, kasama na rito ang kanilang religious practices.
Yan ang isang kagandahan sa panahon ng mga Romans kasi ginagalang nila yung kanilang mga paniniwala. At itong Sanhedrin ay isang grupo ng mga tao na kinabibilangan ng 70 mga selected men, mga piling mga lalaki, plus the high priest. So, 71 all in all. So, parang yung high priest ay isa sa, hindi ko alam kung siya ba ang pinaka chief justice, pero yung high priest ay kasama doon sa Sanhedrin. At ang mga madalas na napapasama sa grupong ito ay mga taong eksperto sa batas ni Moses at maging sa mga tradisyon ng mga Hudyo nung kanilang kapanahunan. There were 71 men all in all. Sa Supreme Court yata natin ngayon ay 14 plus the Chief Justice, no? 15 lang. Ito ay 71. Now, si Jesus Christ ay dinala sa Sanhedrin para siya ay litisin matapos siyang arestuhin doon sa hardin ng Gethsemane. Now, dito sa mga talata na binasa natin, makikita natin na ang pag-aresto ay ginawa marahil ay hating gabi, middle of the night. At dinala siya sa harapan ng isang punong pari na ang pangalan ay si Caiaphas, at naroon din ang mga iskriba at ang mga matatanda ay nagkatipon. Now clearly, this trial was already planned. Pinagplanuhan na itong trial na ito. At gusto nilang tapusin na kagad, isettle na kagad itong kaso laban kay Jesus. At sabi nga doon sa binasa natin, upang siya'y maipapatay. At bago dumating, siguro yung umaga ay matapos na yung kaso laban sa Panginoong Jesucristo. Now, this is a clear abuse of authority. Ang Sanhedrin, ang pinakamataas na otoridad pagdating sa tinatawag nating pangangasiwa ng patas at maayos na paghatol o paggulong o pagsasakatuparan ng hustisya. Pero dahil si Jesus ay isang banta sa institusyon at posisyon ng marami sa kanila, ilan sa mga miyembro ng Sanhedrin ay gumawa ng manipulasyon doon mismo sa pagsasagawa ng paglilitis sa pangunguna ng high priest o ng punong pari. Ito ay para i-corner ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sa gitna ng isang unjust treatment, sa gitna ng isang di makatarungang pagtrato, kapansin-pansin ng ating Panginoong Jesucristo ay nanatiling kalmado, confident sa kalooban ng Ama. In the face of injustice, Jesus calmly fulfilled the mission to save. Kaya nga ang mensahe na gusto kong bigyan ng diin sa ating pag-aaral ngayon pong umaga ito, unfair treatment is divine instrument to fulfill Christ's foreordained assignment. Let me underscore that. Unfair treatment is divine instrument to fulfill Christ's foreordained assignment. And let us consider the lessons that we can get from this injustice incident in the life of Jesus. Ang unang leksyon ang pwede nating makita ay ito. Injustice can be an instrument to convey the depravity of man. Yan ang una. Pangalawa, injustice can also be an instrument that consummates the divine plan. So injustice that conveys the depravity of man, injustice that consummates the divine plan. Unang-unang bagay na gusto kong bigyan natin ng pansin, mga kapatid, isang masahol na bagay na makita natin na yung injustice, yung kawalan ng katarungan ay manggaling mismo doon sa mga namumuno, sa civil authorities. Now, napakapangit talaga sa isang lipunan o maging sa isang bansa na ang injustice ay malaganap. Ang totoo, kung ang isang bansa ay pwede nating sabihing maganda, maayos, kung ang justice system ay gumugulong ng maayos. Hindi sinusukat ang ganda ng isang bansa sa kanyang economic status. Pwede nga ang isang bansa ay mayaman, pero ang injustice ay malaganap.
At totoo, nangyayari yan sa mga bansa na kung tawagin natin ay hindi demokrasya. Sa bansa na ang pinaiiral na gobyerno ay ang communism o yung iba ay Islamic ang kanilang principle na ginagawa sa kanilang bansa, maaring maunlad. May natural resources. Maganda ang kalakalan. Pero may injustice na nangyayari. Pangit pa rin. Maaari ang isang bansa ay hindi maunlad sa kanyang ekonomiya, ngunit ang justice system ay maganda. Yun ang siyang nagpapaganda sa isang bansa. Kung ito ay titingnan natin sa liwanag ng Biblia. No? Kung titingnan natin ito sa liwanag ng Bagong Tipan. Now dito, makikita natin, merong injustice na nangyari, at ang injustice na yan ay nanggaling mismo doon sa mga civil authorities. Now si William Hendrickson, isang New Testament scholar, ay kanyang hinighlight ang illegality ng trial na ito. Unang-una, sinabi niya, no trial for life was allowed during the night, yet Jesus was tried and condemned during the hours of 1 to 3 in the morning. Now, isipin natin yan. Wala daw na paglilitis na pwedeng gawin sa sino man na ang offense ay capital offense at may kaparusahan na capital punishment, nagagawin mo ito ng hating gabi. O lalo nga, sa gabi. Si Jesus Christ ay nililitis sa pagitan ng alauna hanggang alas 3 ng madaling araw. So meron talagang injustice na nangyayari rito. According to the Pharisaic law, no hearings in a case for a capital offense which is punishable with capital punishment could even be initiated on the eve of major festival like Passover, yet Jesus was tried early in the morning of Friday. So here was an obvious injustice. Now, pangalawa sa sinabi ni Hendrickson, the arrest of Jesus was affected as a result of bribe, namely by the blood money na ibinigay kay Judas. So, anong naging nagbunsod ng pag-aresto sa kanya? Merong suhol na nangyayari. May bribe na ibinigay sa isa sa mga alagad ni Jesus na walang iba kundi si Judas. Pangatlo, napansin nyo, sa binasa natin, Jesus was asked to incriminate himself. Alam nyo, ang batas ng tinatawag na law of self-incrimination, hindi ito isang modern law. Ito ay Roman law. Now, narinig nyo na yan, yung self-incrimination. Di ba, kung nanonood kayo minsan ng mga paglilitis o hearings sa Senado, sa Kongreso, pag may tinatanong na isang witness, minsan sinasabi niya, I refuse to answer the question. I invoke my right for self-incrimination. So pwede mong hindi sagutin ang tanong na sa tingin mo ay mailalagay ka sa alanganin. Batas yan. At yung batas na yan ay hindi nagsimula sa panahon natin, ito'y matagal ng batas sa panahon pa ng mga Romano. Sapagkat ang mga Romano, para sa kanila, ang tamang paraan ng paglilitis at pagbibigay ng hatol ay ebidensya at hindi self-incrimination. So it is right of every accused to defend himself against self-incrimination and therefore not to be forced to answer in that regards. But Jesus Christ was forced to answer at was forced to do a certain action na ilalagay ang kanyang sarili sa alanganin. Now, another thing, it is worse when injustice comes from religious personalities. Now, in the case of Jesus, the high priest places Jesus under oath. No? Inilagay niya ang Panginoong Kristo sa isang panunumpa at ang ginamit niya ay ang pinakamataas na antas ng panunumpa. Namely, sabi niya, verse 63, by the name of the living God. Anong sabi doon sa wikang Tagalog? Sabi niya, sabihin mo sa amin, pinanunumpa kita sa harapan ng Diyos na buhay. Yan ay isang mataas na antas ng panunumpa. Now, bakit ginawa ito ng high priest? Maari, napansin niya na
ang paglilitis na ginagawa sa Panginoon Kristo at ang mga testimonya ay mukhang hindi makakapasa sa pamantayan ng Roman Court. Dahil meron tinatawag na conflicting testimonies. Pansinin niyo, Mark 14:56, di ba? Nagtumawag, ang nangyari rito ay merong mga witnesses na ginamit para gumawa ng mga false accusations laban sa Panginoon Kristo. Pero sa Mark 14:56, doon sa kawangking talata nito, ang sabi ay ganito, "For many bore false witness against him, but their testimony did not agree." So, nagkakasalo-salungat ang kanilang mga patotoo. Maging dito sa mga hired witnesses na ito. Meron pang isa rito, sabi meron pang dalawa na nagpakita at sinasabi nila, narinig namin, yung taong yan, sisirain daw yung templo at itatayo na pagkatapos ng 3 araw. Yan ay isang misquotation. It was a misquotation. And so this trial is not just unfair, but an expression of human depravity. It is an expression of human depravity in which they themselves pervert the law in order to punish the innocent. Antindi, di ba? Maraming ganyan sa ating panahon ngayon. Siguro yung iba sa inyo napanood na yung mga pelikula patungkol kay Jose Rizal. Di ba? Pag pinanood niyo yung mga pelikula patungkol kay Jose Rizal, makikita niyo talagang kukulo ang inyong dugo. Kung papaano na minamanipula ng justice system sa panahon ng mga Kastila at ng mga praile ang paglilitis laban sa kanya. Pero nais ko sabihin, mga kapatid, pag samasamahin man natin ang lahat ng di makatarungang trials o paglilitis sa kasaysayan ng mundo, walang papantay sa nangyari sa ating Panginoong Kristo sa harapan ng Sanhedrin. Ito ang pinakamasahol sa lahat. It is worse than all the unfair trials that we can see in the history of the world. At totoo, mga kapatid, napakapangit. And it is worse to see injustice in a society. It is worse than economic problem that the country experiencing. Alam niyo, sa criminal law, meron tinatawag na Blackstone ratio. Kung narinig na ninyo, ito una kong narinig doon sa matagal nating attender dito na abogado na binawian na rin ng buhay na si Attorney Nabarosa. Yung Blackstone ratio, ang ganito ang sinasabi, it is better than 10 guilty persons escape than 1 innocent suffers. Mas mabuti pa daw na merong 10 na mga totoong guilty, mga may kasalanan na hindi na parurusahan, kaysa sa isang inosente na maparusahan. Ayan ang totoo. At kaya nga, dapat ipag-pray din natin yung justice system ng ating bansa, no? Na sana ma-perform ito ng justly and fairly. Pero bilang mga Kristiyano, siyempre nagagalit tayo may nakikita tayong injustice sa ating kapaligiran. Nakikita natin maaring yung injustice na yan, apektado rin tayo. Apektado rin tayo, di ba? Halimbawa, maaprubahan yung iba't ibang klase ng batas na magsasabing pwede na ang same-sex marriage, malaking problema sa atin yan bilang mga Christians. Affected din tayo at maaaring magkaroon din tayo ng galit dito sa mga nangyayaring ito. Pero bago natin ipakita ang ating pagkamuhi sa kawalang katarungan na nangyayari sa ating lipunan, bilang Kristiyano, dapat suriin din natin ang ating sarili. Sa mga simpleng bagay na ginagawa natin. Kamusta ang pagtrato natin sa ating kapwa? Sa bawat isa. Do we treat one another justly and fairly? Maliwanag sa banal na kasulatan, ano man ang ginagawa mo sa bawat kapatid o sa sino man ay ginagawa mo sa Panginoon. Matthew 25:31-46. So, how do you treat your neighbors?
How do you treat your superiors? Paano mo tinatrato yung mga taong mas nakatataas sa'yo? O mga nasa ilalim ng pamumuno mo? O mga subordinates mo? Yung mga co-workers mo? Yung mga maaaring katulong mo sa loob ng bahay? Paano mo tinatrato ito? Yung mga manggagawa, kamanggagawa mo, yung asawa mong lalaki, yung asawa mong babae, yung magulang mo, yung mga kapatid mo sa pananampalataya. How do you treat them? Alam niyo, one of the shocking statements of Paul ay mababasa niyo sa Colossians chapter 4 verse 1. Ito ang sabi, mga Panginoon, pakitunguhan ninyo ang inyong mga alipin ng matuwid at makatarungan. Yamang nalalaman ninyo na kayo man ay mayroon ding Panginoon sa langit. Alam niyo ba yung statement na yan ay shocking statement yan? Bakit? This was unheard in many centuries in the past. Sapagkat noon ang alipin ay alipin. Ang alipin ay bagay. Hindi nga tao ang pagtrato sa mga alipin noon. Pero ang Kristyanismo ang bumago ng paniniwalang yan. At sinabi ni Apostol Pablo, mga Panginoon, pakitunguhan ninyo ang inyong mga alipin ng matuwid at makatarungan. Shocking yan. Sa panahon na ang mga tao, ang tingin nila sa alipin ay alipin, bagay, na pwedeng itapon kung kinakailangan at kung ayaw mo na, pwede mo nang paalisin sa iyong harapan. Yun ang tingin. Sabihin niya ni Pablo, at shocking yan, mga kapatid. Kaya dapat ganun ang trato natin. Pero yung Bible study ko nakarang Monday, natutuwa lang ako, kasi merong yung dumadalo sa atin dito na sila Jing at saka si Alma. Meron silang tauhan na, siguro binibiro lang naman nila yun, na sabi niya, parang doon sa mga, parang ang treatment, gusto kasi nila, ang treatment nila doon sa mga nagtatrabaho sa bahay nila, ay parang kapamilya. No, kapamilya. Meron doon, ikaw hindi ka boy. Sabi sa kanya, ikaw ay kapamilya. Okay ba sa'yo yan? Hindi po. Anong gusto mo? Boy pa rin. Inulit na naman sa kanya, kapamilya o boy? Boy. Ayaw niya maging kapamilya. So, binago yung statement. Anong gusto mo? Kapamilya o kapuso? Kapuso. Ano ba nangyayari? Mas gusto niya pa rin maging boy siya. At ayaw niya pa rin maging kapamilya. Hindi ko alam kung ito ay parang hindi niya naiintindihan. Pero napakaganda ng treatment na ipinapakita. Pero parang ganun ang kanyang reaksyon. Pero gusto ko sabihin, maganda yung ganyang treatment. Maging doon sa mga taong naglilingkod sa atin, mga kasama natin, na ang pagtrato natin sa kanila ay tama, makatarungan, sapagkat yan ang isa sa mga ginawang pagbabago ng Kristyanismo sa kasaysayan ng ating mundo. No? Kaya nga, totoo, nagagalit tayo na mayroong injustice. Pero simulan natin ang ating pagbabagong ito sa sarili natin. How do we treat our neighbors? How do we treat one another? Di ba? So yun po ang gusto kong sabihin. Sapagkat dito makikita natin si Jesus Christ, wala siyang pinakitang diskriminasyon sa lahat ng mga tao. Tinrato niya silang pare-pareho. If we do unjust treatment to our neighbor in whatever form, we are liken ourselves to the Sanhedrin during the time ng trial ng Panginoong Jesucristo. That's number 1. Now let's go to number 2. Injustice that consummates the divine plan. Na unang-unang bagay na gusto kong mapansin natin sa Panginoong Jesucristo, sa kabila ng injustice ay meron siyang exceptional peace. Meron siyang exceptional peace. We don't see any panic whatsoever. We don't even see negative reaction to the injustice that he is facing. Sa oras na ito, napakagandang larawan ng isang taong punong-puno ng kahinahunan, pagpapasakop, at pagkakaroon ng isang kalmang kalooban sa harapan ng isang di makatarungang pagtrato sa kanya. For all the false accusations against him, sabi rito, he remained
silent. He remained silent. Now, alam nyo, this is something that we don't find in ourselves in most cases. Tama ba? We are so reactive with the injustice that we see and hear in our surroundings. Now, I don't say that this is wrong. But, natanong ba natin muna bilang Kristiyano, bakit nangyayari ang lahat ng ito? Natanong ba natin yun? Naisip ba natin yung sovereignty ng Diyos bago tayo mag-react? Kasi very reactive tayo sa lahat ng bagay. At ako nararamdaman ko rin yan sa sarili ko. Minsan nga, kahit na nga yung mga magagandang plano, magagandang ginagawa Pero pag ikaw na naapektuhan, no? Merong paglilinis ng mga bangketa ngayon. Mayroong tinatawag, yung mga bangketa talagang pinalalabas. At sabi, ang ganda niya, ang ganda. Ay, nung kami na, ang tinamaan doon sa Adelina. Kasi lahat ng mga gates doon ng mga taga doon sa Adelina ay naka-extend hanggang doon sa bangketa. Kasama na kami. Kasama na. Noon pa. Di ba? Nung araw pa naman. Yung mga nandoon pa tayo. Ay, di sisirain yung gate namin. Kitang-kita mo yung reaksyon ng mga tao. Dinig na dinig mo ang ingay ng mga tao. Bakit naman dati dito? Hindi naman ito kasama sa mga... Hindi naman ito, tawag nito, busy roads. At minsan ako rin, nakikireklamo na rin ako. Napansin ko yan, very reactive. No? Yung isang, siguro, this week lang, meron kaming kapitbahay, nag-away. At dahil nagdidilig ng halaman, siguro nabasa yung habang siya'y dumadaan. Binabasa mo ba ako? Sabi naman nung nakabasa, pakialam ko sa'yo. ang matindi, dahil nandoon ako at bumibili sa tindahan, tinatawag ako, Pastor, halika nga rito. Tingnan mo ito ginagawa nito. Gagawin pa ako referee. Sabi ko, ano ba itong nangyari? Alam mo, sabi ko, kalma lang po tayo, kalma. Huwag tayo magsigawan dito, hindi makakatulong yan. Talagang dire-diretso. Wala na ako, pasok na ako sa bahay namin. Palamigin ko muna itong mga kapitbahay ko na nag-aaway. Pagkatapos, lumabas ulit ako kasi may bibili na naman ako sa tindahan. Nakita na naman Pastor, halika nga muna. Sandali lang naman, may masasabihin lang ako. Pwede ba natin ipag-pray yung bahay nila? Sabi ko, bakit? Kasi parang merong, kung anong meron dyan sa bahay na yan. Sabi ko, bakit natin ipag-pray yung bahay? Wala namang buhay dyan. Sabi ko, ang pag-pray natin, yung puso natin. Pag-pray natin na mabago tayo. Hindi yung bahay walang buhay, hindi nagsasalita. Sabi nung, hindi ko nababagitin yung pangalan, baka nanonood ngayon dito. Sabi niya, tama ka naman, Pastor, sa bagay, tama. Yun ang dapat natin gawin. Ang point ko, very reactive tayo sa maliliit na bagay. Kahit ngayong, wala kang injustice sa totoo lang. Pero lalo kung may injustice, nagre-react na tayo. Palagay ko, bilang Christian, bumalik tayo doon sa punto na ang Diyos ay sovereign. Alam niya lahat ng bagay. Bakit niya pinayagan ang lahat ng ito? At ang makikita natin ang ating Panginoon sa Kristo, napakakalmado ng kanyang espiritu, bagamat mayroong injustice na naroroon. Pero alam niya, kaya siya kalmado dahil bahagi ito ng plano ng Diyos. Alam niya yun. I think we should always start with the truth. So that we can perform our responsibility with calmness in our hearts, we have the responsibility to show to the world the injustice, but we have to start as a Christian with the reminder that God is sovereign, that God is in control of everything. Diba? So that we can approach the injustice, perhaps, that we perceive injustice with
calmness in our hearts. Nang merong kalmado. Yan ang ginawa ng Panginoong Kristo. Pangalawa, He accepts, binanggit ko na rin yan ng konti, He accepts injustice with envision of the plan. Now, maybe for the fair-minded persons, and even for Peter who followed Him at a distance, would say, this is unfair treatment to the Lord. Napaka-unfair naman ang ginawa sa Panginoon. Maaaring iniisip din ni Pedro, siguro, yung misyon ng Panginoon Kristo, tapos na. Bigo na niyang magagawa pa. Pero walang nakakaalam na ang kawalang katarungan na ginagawa sa kanya ay naglalapit lalo sa pagtupad niya ng kanyang misyon. Ang totoo mga kapatid, maging yung hindi niya pagsasalita, hindi niya pagkibo, bahagi yun ng plano. Sa Isaiah chapter 53 verse 7, bago dumating yung araw na ang Panginoon Kristo ay hinuli, 700 years before the actual time of Jesus Christ, ito ang sinabi ni Propeta Isaiah. Siya'y inapi at siya'y sinaktan. Gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa katayan, at gaya ng tupa na nasa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Naisipin niyo, maging yung pananahimik niya, kasama sa plano yun. Alam naman ang Panginoong Kristo yan. However, wag nating isipin mga kapatid, na dahil minsan ay pinapayagan ng Panginoon yung unfair treatment at hindi niya minsan ito agad-agad tinutuligsa, hindi ibig sabihin na yung mga taong yon ay hindi nagkakasala, na hindi guilty sa harapan ng Panginoon. Guilty pa rin sila. Ipinapakita lamang sa atin na sa masahol na pagpapahayag ng kasamaan ng tao, ang Diyos ay may control pa rin ng sitwasyon. It only shows that in the worst of man's sinfulness, God is in control. Tingnan natin ang diniklara ni Apostol Pedro sa kanyang pangangaral doon sa Pentecost sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 23 hanggang 24. Sabi ron, siya na ibinigay sa takdang pasya. Kailan daw? Si Jesus Christ ibinigay sa takdang pasya. At paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaaring siya'y mapigilan nito. Note, ang unang desisyon ay ang nanggaling sa Diyos, hindi sa mga Sanhedrin. Nakita nyo? Yung mga Sanhedrin, ang ginawa nila ay injustice against Jesus. Pero ang Diyos muna ang nagpasya bago mangyari yon. Dito natin hahangaan ang talino ng Diyos. Ang talino ng Diyos sa gitna ng kasamaan ng tao. Tinanggap ng Panginoon ang unfair treatment sa Kanya upang matupad ang pagtubos sa mga makasalanan. Kaya nga ngayon, meron kapatawaran sa kasalanan. Merong pag-asa ng kaligtasan sa mga makasalanang tulad mo at tulad ko. This is wonder of all wonders, brethren. This is the wisdom that cannot be comprehended by natural man. And yet, by His grace, naintindihan natin ito. Naunawaan natin ito. Niyakap natin ito. Naranasan natin ito. At bilang Kristiyano, dapat lagi natin ilagay sa ating isip na kahit na tayo lumalakad ng may pagsunod sa kalooban ng Panginoon, sigurado along the way, tatanggap pa rin tayo at makakaranas ng unfair treatment sa mga tao o sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Pero ang Panginoon ang may kontrol ng lahat ng bagay. Pwede niyang gamitin ang lahat ng ito para sa ating ikabubuti. O maaari ring para sa ating paglago. Maaring kinakailangan palaguin tayo sa pasensya, sa perseverance, sa humility, at marami pang iba na hindi natin maaring maintindihan pa sa mga oras na ito. Nangyari yan sa mga dakilang tao ng Diyos sa nakaraan. Nangyari yan kay Joseph.
Nangyari yan kay Daniel. Nangyari yan sa maraming mga lingkod ng Diyos in the past. Mga kapatid, huwag tayong madaling magtampo sa Diyos. Huwag tayong madaling maggalit sa pangyayari. Let us not be vindictive, mapaghiganti. O kaya naman, siguro, kung ganito na lang ang pangyayari lagi, di makipagpaligsahan na lang ako sa sino man. Hindi yan ang kaisipan ng isang Kristiyano. Tingnan natin si Kristo. Hindi lang siya tagapagligtas. Hindi lang siya Panginoon. Hindi lang siya manunubos. Siya'y ating inspirasyon. Siya ang ating huwaran. Unjust treatment is sin. But it can also be an instrument for our good and for God's glory. Kaya nga, tayong mga Kristiyano, wala tayong talo. Napansin niyo ba yon? Kung Christian ka, wala kang talo. Pero kung hindi ka mananampalataya, kung unbeliever ka pa ngayon, sasabihin ko sa iyo, you are in the losing end. Nasa daan ka ng kapahamakan, di talo ka talaga. Bakit ka mananatili sa kalalagayan mo yan? Lumapit ka kay Kristo. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Pagtiwalaan mo na si Kristo lamang ang tagapagligtas at Panginoon na kailangan mo ngayon, sumunod ka sa Kanya. At sa anumang sirkumstansya hanggang katapusan. Hindi ka talo sa Panginoon. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mong ito na aming napagbulay-bulayan ngayon. Sana po, ito'y magandang preparasyon din para sa aming Lord's Supper ngayon. May injustice na hinarap ang Panginoong Jesucristo. Pero napakakalmado ng kanyang pagharap dito at tulungan mo rin kaming maging katulad niya sa lahat ng bagay. Tulungan mo na makita namin ang iyong kabutihan, ang ganda ng iyong mga plano, ang ganda ng iyong mga ginagawa. Ang kabutihan ng iyong kalooban naming Panginoong Diyos, lalo na sa mga makasalanang tulad namin. At sa pag-alaala namin sa dakilang gawain ng pagliligtas ni Kristo sa pamamagitan ng Lord's Supper, i-bless niyo kami, Panginoon, at maging sariwa ito sa amin lahat ngayon. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.